Good morning, si Peter Atrica dito sa Balitapatan. Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po, ma'am. At magandang umaga rin po sa mga tagapakinig, no? Opo, Yeah. salamat din sir. Thank you for joining us. Yeah, thank you po. So ano po ang stand ng PCP ukol dito sa nag-trending din to eh. Sabi ng iba, di naman totoo yung mga pinapakita ninyo. Gusto lang ninyong Opo. magkaroon ng epekto eh laban dun kay Duterte eh. Well, basically, yung organization namin, yung Photojournalist Center of the Philippines, gusto lang namin isabihin na yung mga picture or those images that were shown during the hearings and during the height of the drug war were definitely not staged or hindi crafted man. Totoo yung mga, tsaka totoo yung mga nakikita namin. Isa sa mga larangan namin yun eh, di ba? Yung Okay. pag-document ng katotohanan, yung reality. And as a photojournalist, di ba? Also as a news photographer, we have also rules or ethics to follow. We submit photographs as is. So, bali, minor or basic editing lang or adjustments sa litrato. Pero definitely walang alteration man or Photoshop. Katulad ng may tatanggalin kang element because that's against our ethics, which we also discuss sa mga workshops and trainings ng organization. Yeah. Pero Sir Eli, two things yung kung hindi man talaga photoshop, hindi ba nagagawan din ng mas dramatic effect yan kung babaguhin mo ng bahagya yung lighting as in? Specifically, ito yung one of the most iconic photographs, yung the grieving mother, Yes, at saka yung pinatay na anak. Usually kasi kapag ganun, we don't use lighting or any kind. We just use kung ano man yung available light na meron. Oo. Lalo na sa pagdating sa news. Nung time na yon, like the Pieta picture, for some reason may mga ilaw, no, nang nanggagaling sa Yeah. iba't ibang angle, kaya medyo nailawan yung eksena na yon. So it was not we don't stage any of our photographs because it's against our ethics. Yung pictures na kinuha ng ating mga photojournalists have also been used sa international scene, sir, di ba? Kinuha rin yan, pinick up din ng mga international news media. Yes. And pati din ba ang foreign press ay nagpunta rin dito to get their own pictures? Yes, oo, lalo ng panahon na yun. Maraming mga international media who joined us. And they all work for various organizations. Even local photographers, you have local newspapers or organizations, you have wire agencies. So those photographers, they have their own pictures also. They have a record, kumbaga, nung mga crime scenes or of that issue. So, pag-usapan naman natin the ethics part of both our professions, no? Kasi sa amin dito, we have to blur certain images or certain videos for na tingin natin ay very sensitive to the public, ano po. Pero kayo as photojournalists, iba rin yung dapat ninyong ipakita, di po ba? Katulad ng sinabi mo kanina, hindi pwede magdagdag or mag-edit ng mga bagay-bagay. How can you say na etong mga picture na ito, ang dapat nyong kunin, ang dapat nyong ipakita bilang ebidensya na may atrocities talagang naganap? Sa tingin ko kasi without us photojournalists, no, or visual journalists, the public or yung mga tao, yung hindi nila malalaman or they won't have any idea or knowledge on what is really happening on the ground, no. Specifically yung nangyayari nung time na yun. During the campaign, no, against illegal drugs. That's why yung documentation is very crucial, no, pagdating sa mga ganitong klaseng issue. And we often
alam rin nyo yan, no? We often work on the front lines, sometimes in dangerous or emotionally heavy environments. But yun nga, beyond that physical risk, yung mga danger or emotional challenges, yung responsibility ba? To be socially aware, ethically aware, and be truthful sa ginagawa namin. So, Go ahead, sige po. Ako na lang. Okay. Hindi, meron pa ako. Sige, sige. In a world of AI where images are easily created, how can you debunk na yung mga pinakita ay hindi AI? Sa panahon ngayon ng social media, no, at saka artificial intelligence, marami talagang kakalat na hindi totoo, 'di ba? Yun nga yung isa sa mga challenge namin eh. With today's technology, it has mas naging challenging for us photojournalists, no, to be more responsible in telling the truth or showing the truth. Kasi marami kang kalaban eh, 'di ba? You don't just have AI, you also have influencers or citizen journalists. So all of those contribute to the internet. So ang importante is ikaw mismo, you have to be truthful sa ginagawa mo, and you have to be aware kung mali na ba o tama yung ginagawa mo. To a lesser degree po, may mga sektor na nagsasabi na maaaring hindi na Photoshop yung mga pinakita sa ICC na mga litrato, ano? Pero sabi nila, bakit ginamit? Wala namang permiso sa mga photojournalist na kumuha ng mga litrato na yon. Bakit pinakita? Can you tell us exactly ano bang what are the guidelines for a court like the ICC to use those pictures and photos? Yung mga ganong klase kasi mga na-publish na yun na pictures eh, no? And some of those pictures are attributed sa mga agencies, no? Like wire agencies or minsan dito sa mga dyaryo, sa mga local agencies. And usually pinapaalam yun, no? May nagpapaalam to use those photos, no? In other words, hindi naman kayo naghahabol ngayon na hindi nyo dapat ginamit yan. There is no communication from the PCP at all. Wala. Mga na-publish na photos lang yan na open to the public. At saka, ginagamit din yan ng mga iba't ibang organization. Okay. We are only a simple organization, no, that aims to help yun nga yung professionalize the practice of photojournalism. All right. Sige, on that note, maraming salamat po. It's good to hear the stand no ng PCP through Mr. Basilio Eli Sepe. Tsaka we salute what you're doing Yes, dahil napakahirap na trabaho. Lahat naman, 'di ba? Lahat naman ng trabaho natin, 'di ba? Pinapangalagaan natin. Pero iba And yun. Part yan ng trabaho Yes. namin eh, no? Yes. Hindi lang naman tungkol sa drug war. And that's a kundi sa lahat. That's a powerful tool to record Tama. history. Tama. Ayan, Yeah, sir. that is where the power of photography lies, no? It's to Yun. record history. Ano man yung kinukuhanan namin ay record yan ng kung ano man yung mga nangyari noon. Kaya tinatabi namin yung mga ganyang klaseng larawan. Sir Eli, maraming salamat. We appreciate your having some time to be with us today at we're looking forward to more Yes. of your photos. No? Documentations. Thank you very much. Thank you, Sir Eli. Good Maraming morning. salamat din po, ma'am, sir. Si Sir Basilio Eli Sepe, Secretary, Photojournalist Center of the Philippines or PCP. Before we go,